Magandang umaga sa Pilipinas. Good morning, everybody. Ngayon, we are dealing with an outstandingly huge dilemma. Maraming parte ng Luzon ang binaha. At maraming nag-abiso ng state of calamity. That being said, kung hindi naman kailangan lumabas, wag na muna lumabas. Kung may pagkain pa naman, may maayos sa tirahan at wala namang problema, at nakikita din yung delikado, wag na munang magtrabaho. Ipapaalala ko lang na mas importante ang buhay kaysa sa pera. Ulitin ko lang ulit. So, magandang umaga sa inyo. Papaalala ko lang ulit na mas importante ang buhay kaysa sa pera. Hindi sobrang importante ng pera ko, makakapahamak naman ang buhay ninyo, Pilipinas. Keep yourself warm, dry. Better kung nasa loob lang ng bahay. Eventually, the storm will pass. Lilipas din yan. As a sign of respect and cooperation, ako ay hindi na muna nag-ayos ng aking sarili. Kung ano itsura ko pagising, yun lang muna. At nag-aasikaso na po kami na makapag-provide ng konting tulong sa kung sino man yung mga maaabot namin. Obviously, wala namang video dyan eh. Pero gumagawa na po kami ng paraan para makatulong sa inyo, Pilipinas. Anyways, meron naman ng nakapila. Good morning sa inyo. Okay, sige. Kunin na muna natin tong si Hans. Doon muna tayo sa mga magtatanong. Good morning sa inyo lahat. Waiting lang tayo na umakyat si Hans sa conversation. Medyo mababa lang muna yung chiko ngayon kasi malamig ang panahon. Pero nagkakape naman ako, tapos nag-aantay na rin ako mapekto yung kape. Iwan naman ko ng taas. Andyan lang yun. Basa mo na lang. Ay, wala si Hans. Next tayo. Ronald Mescal. Minsan umuhugot na rin ako ng energy at saka lakas ng loob. Depende sa kung sino nagtatanong. Yun. Good morning, brother. Taga saan ka? Hello. Medyo mahina yung pasok mo, brother. Kung alam kung bakit. Si Ronald po ako, taga Davao del Sur. Davao del Sur. Okay. Ano tanong mo, brother? Ano po? Sorry po. Ano tanong mo? Eto po. Di ko din natanong po kasi sa pulito. Actually, isa pa akong balik manager ng isang company. And then, almost 2 years na, parang mapapansin ko po kasi na masyadong mahina yung, kumbaga, elevation ng status namin kasi bago pa kasi company yung ako siya. And before that, manager po ako, lead po ako ng isang financing company, tapos binitawan ko kasi nag-decide ako, bagong company po yung pinagtatrabuhan ko. And nandito na po kasi sa point na parang mga frustrations ako kasi hindi ko na-expect na na-overwhelm na po sa ang tawag to. Kasi lahat kasi halos kasi lahat ng
kumbaga task is nasa sa atin. So, dumating na sa point na parang gusto ko nang bumitaw siya. Pero naisip ko rin, ng tatlo kasama ano, yung main question ko po is, ano po kaya dapat gawin sa ganitong sitwasyon na nakaharap ko ngayon? So, teka muna. Check ko lang muna kung nakuha ko to ng tama kasi medyo yung speaker mo eh. So, may trabaho ka ngayon, tapos tapos nahihirapan ka na sa trabaho, tapos gusto mo nang bumitaw sa trabaho, pero nagdadalawang isip ka kasi may mga anak ka. Tama ba? Opo, tama po. Yun Okay. po yung Wala akong nakikitang masyadong malaking problema dun sa nasa iyo lahat ng task. Nagkakatalo na lang kung yung bayad ba ay lumalapat. Minsan mauna muna yung task bago yung bayad. Kasi may mga ganun talaga na klase ng mga trabaho eh. Bago ka ma-promote, papahirapan ka muna ng husto, titignan mo na nila kung hanggang saan ang kapasidad mo, hanggang mabigyan ka ng promotion tapos itataas sa sweldo mo. I-check mo, baka meron silang ganun sa kumpanya, baka pwedeng i-promote ka kung masyado ng marami yung task na nasa iyo. Kung kung palagay mo naman, ginagawa mo na yung trabaho ng iba, pwede mong i-request na i-align yung sweldo mo dun sa mismong ginagawa mong mga trabaho ng ibang tao para tumaas ng konti ang sweldo mo. Kung talagang hindi pa rin uubra, tignan mo kung merong area for promotion dun sa loob mismo ng kumpanya, pwede ka magpa-promote sa ibang departamento o sa parehas sa departamento, pero kailangan mo munang malaman kung meron bang areas for promotion dun sa mismong lugar, kung meron bang expansion dun sa kumpanya. Ngayon, kung completely talagang hirap na hirap ka lang talaga sa trabaho mo, tapos wala naman dagdag na sweldo, dalawa lang ang pwede mong gawin. Either you manage your expectation na hanggang dyan lang talaga yan at dapat mong kayanin yan dahil yan lang talaga yung nagbabayad sa'yo ng mahal. Kung mahal man ang bayad sa'yo, o kung maliit lang din naman ang bayad sa'yo, edi lumipat ka na lang sa iba na maliit din ang bayad pero sakto yung trabaho. Pero bago ka lumipat ng trabaho, paalala ko lang sa'yo, brother, na dapat nag-a-apply ka na muna ng trabaho habang may trabaho ka pa. Hindi gagana yung lilipat ka ng trabaho, magre-resign ka muna, tapos lilipas ang ilang buwan, maghahanap ka pa ng trabaho, tapos tsaka ka pa lang ngayon makakakita ng trabaho, paglipas ng ilang buwan, gutom na ang pamilya mo. O yun? Opo. Follow-up question, brother. Ano po kasi? Bali, sorry po ba, bago din kasi ito kumpanya dito dito, expected ko na parang kasi masyado akong pagdating sa sarili ko sa financing industry ako. And then, pag-jump off ko dito sa isang company, yun ba, parang sa growth ng company, parang hindi masyadong sa expectation ko. Siguro, may kulang din sa akin. Ano po yung dapat kong i-improve pa if gusto kong mas mapabilis yung Sa ganyan, brother, dapat itinatanong mo yan dun sa mismong superior mo. Pwede kitang bigyan ng mga general tips, pero maisasuggest ko talaga, tanong mo sa supervisor mo yan. Yan yung mga dahilan kung bakit dapat sumipsip kayo sa boss nyo eh. Para alam nyo kung ano requirement ng kumpanya para ma-promote kayo. At the same time, binibuild up din yan ng supervisor o ng manager para makaangat ka ng posisyon. Kasi you have to consider, brother, na ang promotion, lalo na kapag ka-internal, pinagkakasunduan yan sa loob. Dapat kasama ka sa kasunduan dun sa loob mismo na alam mo na ikaw yung mapopromote bago ka pa ma-promote. Ganon yung konsepto. Ngayon, malalaman mo ba yun? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero you can only do so much. The only way para malaman mo kung mapopromote ka talaga doon sa loob ng kumpanya, makipagtropahan ka na sa supervisor mo para ikaw yung napipili. Para ikaw yung napipisil. Kuha mo? Opo. Yun nga yung dahilan kung ba't sinasabi ko sa inyo, sumipsip kayo sa mga boss ninyo eh. Yun dahilan ba't sinasabi ko sa inyo, sumipsip kayo sa mga boss ninyo. Bakit? Kasi sila yung may gusto kung sakali man magkakaroon ng promotion. Sila mamimili kung sino mo ipopromote nila. Eh syempre, kung magpopromote na rin lang naman yung mga yan, eh ipopromote na nila yung tropa nila kasi yung kalaban nila, di ba? Basic. Gets mo? Opo. Po. Tao-tao yan. Huwag niyo kakalimutan, hindi yan kumpanya. Tao-tao yan. Ano ibig sabihin? Kung sino yung tao na nasa ibabaw mo, dapat tropa mo yun. Ganun ka basic. Komo? Opo. Okay. Follow-up question, brother. Wala na po. So,
Okay. Thank you po sa pag-usap sa akin. Sige. Thank you, brother. Bye-bye. Hindi ko muna inon yung YouTube kasi medyo malabo yung audio niya. Halos di ko maintindihan. Hirap na hirap akong unawain. Thank you. Charles on crypto. Baka ito pwede na. Tingnan natin. Charles, good morning, brother. Taga saan ka? Morning, brother. Yun, maliwanag. Okay. Davao. Davao. Okay. Ano tanong mo, brother? Ano ko, brother, yung halimbawa, introvert. Ano yung magandang opportunity para sa mga introvert or sa mga hindi mahihain, kumbaga, ganun. Marami, brother. Nakadepende sa kung anong trip mo. Papaalala ko lang sa'yo, human beings are adaptable organisms. Ano ibig sabihin? Nakaka-adapt tayo sa kahit na anong kailangan ng kapaligiran natin. Kung kailangan extrovert ka, tapos naipit ka sa sitwasyon at wala kang choice kundi maging extrovert, tingnan mo, magiging extrovert ka. Ngayon, kung hindi mo naman gusto yun, pwede kang pumili ng mga bagay na pang-introvert lang. Pero you have to look for opportunities around you. Nagtatanong ka sa akin ng opportunities, I can only give you so much. Maximum siguro 3, o baka 5, o baka 10. Pero ang suggestion ko sa'yo, brother, ikaw na mismo yung maghanap. Kasi pag ikaw mismo yung nakakita, mahirap patanggal sa puso mo yung bagay na nakita mong talagang gustong-gusto mo talaga versus yung sinabi ko lang sa'yo, na inimbento ko lang sa isip ko, dun sa eksaktong pagkakataong nagtanong ka sa akin. Kuha mo yun? Apo. Kung ano yung industriya na gusto mong pasukin, na talagang gustong-gusto mo talaga yan, pwede kang maging mayaman dun. Kahit na anong industriya pa yan. Pero kailangan mo siyang tignan on a business standpoint or an employee standpoint rather than on a risky standpoint na parang katulad ng crypto. Kasi nakita ko yung pangalan mo, may kasamang crypto sa pangalan eh. Pwede mo naman gamitin, pwede mong gawing extra income ang crypto, pero napakahirap gawing primary means of income yan. Yan ang talaga yung pinakahanap buhay mo. Mahirap, maliban na lang siguro, mag-aahente ka. Napaka-konti lang naman ng opportunity para mag-ahente sa crypto dahil halos walang ahente yan. Gets mo? Apo. Tama, brother. Follow-up question, brother. May iba pa akong tanong, brother, about sa sa negosyo. Halimbawa, kapag dalawa lang kayo sa market na nagko-compete, paano mo kinukumpit yung kalaban mo? Maganda nga, magtropahan na kayo. This is 2 piraso lang naman kayo. Hindi ko alam kung alam niyo yung competition between Coca-Cola at saka Pepsi. Na minsan panahon, yung isa sa mga executives ng Coca-Cola, ninakaw yung formula ng Coca-Cola at gustong ibenta sa Pepsi. Ang ginawa ng Pepsi, nagpatawag ng pulis, tapos tinawag ang atensyon ng Coca-Cola, tapos ipinahuli yung tao nang hindi nila nakukuha yung sekreto sa Coca-Cola. Nakita niyo yun? Alam mo, sa baba lang yung competition, sa taas collaboration, brother. Kasi tinan mo, one way or the other, merong may hindi gusto ng serbisyo mo eh. Ano ibig sabihin? Yung may hindi gusto ng serbisyo mo, pupunta yan doon sa kakompetensya mo dahil dadalawa lang naman kayo. Yung kabila naman, meron namang hindi gusto sa serbisyo nila. Tapos wala naman choice yun, kundi sa'yo pumunta kasi dadalawa lang naman kayo. Gusto mo yun? You would want collaboration rather than competition. Ngayon, kung gusto mo ng competition, pwede naman. Pero you have to understand that competition only brings somebody else down. Mas masarap pa rin yung competition na tipong friendly versus yung competition na gumagawa ka ng maraming kalaban. Kasi yan ang uso, lalo sa ilalim eh. Uso, galit. Na parang kapag ka merong nasa parehas na industriya, galit sila dun. Hindi gumagana yung galit. Ang gumagana, collaboration. Ngayon, kung hindi rin lang naman gagana ang collaboration, edi do a friendly competition na lahat ng palagay mo makakapag-put yourself out of business, ikaw na mismo yung mag-put ng sarili mo out of business. Ano ibig sabihin? Hanap ka ng mga butas na palagay mo ikakasira ng negosyo mo, tapalan mo na kagad bago pa mangyari. Tapos hanap ka ng mga opportunities na palagay mo pag nakuha ng kakumpetensya mo yung mga ganong klase ng opportunities, ikaw na mismo yung gumawa ng mga opportunities na yon at sa'yo na mismo dapat manggaling lahat yun. Yun ang masasabi ko rin. Follow-up question, brother. Meron pa ako isang tanong, brother. Halimbawa, kung meron ka ng na-achieve mo na yung gusto mo sa buhay, ano kaya sa tingin mo na next step na gawin? Halimbawa, meron ka ng
nakuha mo na yung gusto mo, halimbawa, meron ka ng bahay, lupa, meron ka ng sasakyan, mga nasa mundo na ano, kailangan mo na-achieve mo na. Ano sa tingin mo or suggestion mo na ano, next mong gagawin sa buhay? Ganun. Alam mo, kahapon meron akong seminar na ginawa sa mahigit almost 100 individuals. Almost 100 individuals. Tapos, isa sa mga naka-come up na tanong yan. Kasi pag meron ka na sobra-sobra, there's nothing much to do. Wala na masyadong maraming, alam mo yun, mabibili yung pera mo. Yun na na-realize ko eh. Ngayon, sabi mo, paano wala masyadong mabibili? Lagi namang may mabibili. Kahit buong mundo pa, bilhin mo, hindi mabibili lahat ng bagay. Tama ka. Pero huwag mo kakalimutan, dalawa lang kamay mo. Dalawa lang paa mo. Isa lang ang katawan mo. Dalawa lang mata mo. Isa lang ilong mo. Isa lang bibig mo. Ano ibig sabihin? You can only handle so much. You can only handle so much. Your attention can only be given to a very few items all at the same time. Kahit mapasayo pa yung buong mundo, pag hindi mo na namamanage ng maayos, mabubulok yan ng unti-unti. Kahit boy ka pa. Kahit malakas ka pa. Kahit kaya mong bilhin lahat ng bagay. Pag hindi mo na namamanage ng maayos, unti-unti na mabubulok yung mga napapabayaan. Ngayon, kahapon, nag-seminar dito. Tapos ako yung keynote speaker. Ngayon, sabi ko nabanggit ko ngayon yung tungkol dyan. Siyempre, may mga nagtanong, paano nangyari yun? Wala mabibili. Ito naman, pakita ko sa'yo. Ito naman. So, sabi ko sa kanya, sabi ko rin sa mga tao, sa harap ko, sabi ko, ikaw, kunyari, milyonaryo ka, tapos unlimited ang pera mo. Ano gagawin mo sa pera? Gagawa daw negosyo? Okay, sige, ayos, gagawa negosyo. Okay. Yung pangalawa, kung ikaw meron kang milyonaryo ka, halimbawa, tapos unlimited yung pera, ano gagawin mo sa pera? Bibiling bahay. Okay, ayos. Doon sa pangatlo, bibiling kotse. Doon sa pang-apat, charity. Doon sa pang-lima, hindi na alam ko ano gagawin. Bawal mong ulitin. Bawal mong ulitin. So, meron kang negosyo, meron kang kotse, meron kang bahay, meron kang pera, meron kang charity. Ano pa susunod? Wala. Mas marami ng kotse, mas maraming bahay. Siguro yate ka, helicopter ka, pang high-end na yun. Pero yun pa rin yun, sasakyan pa rin yun eh. Mamansion ka, pang high-end na yun. Yun pa rin yun, bahay pa rin yun eh. Airbnb ka, yun pa rin yun, negosyo pa rin yun eh. So in short, inuulit mo lang lahat ng mga bagay na key components na halos less than 10 items lang yan. Mas marami pang tao yung matutulungan. Yun din yung charity, yun. Konti lang eh. Konti lang talaga yung mga bagay na magagastusan mo rito sa mundo na kayang amigin ng attention mo. Yung kaya lang amigin ng attention ang pinag-uusapan natin. Kasi yung attention, oo sige, pwedeng unlimited ang pera mo. Bilyonaryo ka, trilyonaryo ka. Diba? Gawa lang nagawa ng pera yung mga negosyo mo para sa'yo. Pero yung attention mo, you can only handle so much. Tingnan nyo, si Elon Musk nga, binenta niya yung mga mansion at saka mga sports car niya. Nakatira na lang siya sa isang maliit na kwarto sa loob ng Tesla. Imagine mo, bilyonaryo yun. Binenta niya yung mga mansion niya at saka yung mga sports car niya, nakatira siya sa isang maliit na kwarto sa loob ng Tesla. Hindi naiintindihan ng karamihan yung ganyang konsepto eh. Ang kaya lang amigin ng attention mo, kakarampot, konti lang. Hindi kayang amigin ng attention mo, sobrang dami. Tingnan nyo, buhay pa naman ang mga Marcoses eh. Pero tignan nyo yung ibang mga mansion nila, nabubulok na. Di ba? Yung kinuha nga mismo ng yung kinuha mismo ng gobyerno, itong nandito sa Tagaytay. Hindi ko alam kung nakita niyo yung state ng building na mansion na overlooking ng mga Marcoses dito eh. Yung ginagawa na lang tourist spot dito, Palace in the Sky, bulok na. Bulok na yung itsura. Napabayaan na nga. Pero, in-operational pa yun. Tapos ginagawang tourist spot yun. Pero bulok na talaga. Mukhang dilapidated na building. You can only handle so much. Pag 3 na bahay mo, tignan natin kung mapuntahan mo pa isa-isa yun. Lalo na kung ang negosyo mo ay malapit lang naman dun sa isa lang. Tapos malayo na yung 2 bahay mo sa negosyo. 6 ang bahay mo, 10 ang bahay mo. Hindi bala sana kung pinagkakakitaan mo yan, tapos yan na rin yung negosyo mo, ayos lang, may mga nag-handle niya, property managers kung tawagin. Paano kung caretaker lang ang nandyan, tapos hindi mo na nabibisita yung bahay, tapos yung caretaker, burara din.
Tapos hindi mo talaga pinagkakakitaan yung mga bahay na yan. Makita nyo? Your attention can only handle so much. Yan ang hindi naiintindihan ng masyadong maraming tao tungkol sa konsepto ng pagyaman. Akala nila kailangan mo ng sobrang daming gamit. Akala nila kailangan mo ng sobrang daming material na bagay. Hindi mo kailangan yun. Gusto mo na lang yan. Para saan mo gusto? Para iyabang. Yun lang naman yun. Para iyabang. Bakit kailangan mo ng mansyon? Para saan na kailangan mo ng mansyon? Para ipampakitang gilas, para makakuha ka ng mga additional business deals dahil iniisip ng mga tao na mayaman ka at kaya mong gumawa ng maraming pera, therefore, ipagkakatiwala pa nila yung pera nila sa'yo. In short, para iyabang, para status symbol. See? Ito, no? So ngayon, alisin mo yung konsepto ng yabang para saan ang 10 bahay. Alisin mo yung konsepto ng yabang para saan ang 10 sports car. Alisin mo yung konsepto ng yabang para saan ang bundle-bundle ng pera. Sige. Doon nakakalimot ang mga tao. Nakakalimot tayo, mamamatay tayo. Nakakalimot tayo na lahat ng pinaghirapan mo ngayon, meron nang naunang naghirap dyan na parehas din halos na katulad ng pinaghirapan mo. Tapos ngayon, wala na lahat ng pag-aari ng tao na yon na pinilit niyang maabot all throughout his life. Wala na. Nasa na? Pinag-agaw-agawan ng mga kamag-anak. Pagkamatay niya, pagkamatay din ng mga anak niya. Kasi yung mga apo niya, nag-aagaw-agawan na doon, tapos bebenta na lahat, tapos hati-hati na lang sila. Yung iba, nagpatayan pa. Kasi may kamag-anak silang mayaman. Yun ang hindi naiintindihan ng iba tungkol dyan. Tungkol sa konsepto ng pagyaman. Nakatingin lang sila doon sa panahong buhay sila. Nakakalimot sila na pag namatay sila, mapapasa kanina yan. Sa anak mo? Okay, sige, sa anak mo. Good. Pagkamatay ng anak mo, mapapasa kanina yan. Sa apo mo, pag-aagaw-agawan na yan. Pag-aagaw-agawan na yan. Pagdating sa apo mo sa tuhod, limas na yan. Yun ang hindi naiisip ng marami tungkol sa konsepto ng pagyaman. Ngayon, going back to sa pinag-uusapan, ano na ngayon ang gagawin mo kapag masyado ng marami ang mga bagay na meron sa'yo? Kunin mo kaya yung atensyon ng gumawa sa'yo. No? Yun na hindi naiintindihan ng iba na may gumawa sa atin, kunin mo kaya yung atensyon mo. No? Nakakalimot na lahat ng mga nauna sa atin, patay na lahat ng mga pinaghirapan nila, nabubulok na. Tignan mo, yung katulad nga lang ng Sphinx eh. Hindi ko alam kung alam niyo yung tungkol doon sa Sphinx ha. Yung sa yung sa Pyramid of Egypt. Mayroong Sphinx sa harapan. Ancient Sphinx. Yung Sphinx na yon, allegedly, sinasabi ng mga, ng mga archaeologists na nakadami na daw ng paraon na dinaanan yung Sphinx na yon at nakarami na ng renovation sa mukha nun. Kasi yung mukha niya flat, tapos tapyas pa yung ilong. Pero sabi nila, allegedly, hindi daw yata mukhang tao yun in the past. Kasi ulo ng tao, katawan ng pusa eh. May sinasabi yung iba, parang allegedly lang po na ulo daw ng aso yun, o ng kung ano man, o ulo ng pusa, bago siya naging ulo ng tao. O ulo siya ng tao in the past, pero nakaungos ng kaperaso, pero kailangan tapyasin yung ulo para mapalitan ngayon yung itsura. So nagkapalit-palit na pang ng itsura yan. Pero tignan mo, hindi na natin alam kung sino talaga originally ang nagpagawa niyan. Meron lang rumors kung sino ang originally nagpagawa niyan. Merong official record kung sino. Pero meron din conspiracy na sinasabi na hindi yun ang official na nagpagawa nun. Diba? Nakita mo, ang gulo-gulo kung sino pa talaga nagpagawa niyan. Sino na ngayon ang may-ari niyan? Gobyerno. Ang may-ari pa ba niyan? Yung pamilya? Kung sino man kung kanino man ang galing yan at sino man ang gumawa dyan? Hindi na. Yung mga monolithic structures na yan, it has stood the tests of time and multiple generations. Pero at the end of the day, ano nangyari? Napasa kanino? Sa kamay ng mga taong hindi man lang kamag-anak nung nagpagawa. Laging yun ang ending ng halos lahat ng bagay, napupunta sa mga hindi kamag-anak nung nagpagawa. Yung bahay mo, mapupunta sa anak mo yan. Pagdating sa apo mo niyan, ayaw na nilang tumira dyan dahil luma na itsura niyan, dahil bago na itsura ng mga bahay dun sa panahon kung kailan lumitaw yung mga apo mo. Paglitaw ngayon ng mga apo mo, dilapidated na yung bahay, ang gusto nila, ibenta na lang, tapos paghati-hatian na lang yung pera. Kasi halos napakakonti ng mga taong gusto pang magpa-renovate at gustong magpa-demolish para magpatayo ng bagong bahay.
kung saang lupa man, yung binili mo na naipasa mo sa anak mo at naipasa sa apo mo, halos walang gustong nagpapa-renovate ng bulok na bahay. At halos wala rin gustong nagpapa-demolish ng bulok na bahay para magpatayo ng bagong bahay kung saan man nandun yung dating bahay. Ang normal, bebenta kasama bahay na bulok. Tapos bahala na yung bumili ko ano gusto niyo gawin. Yun ang normal na nangyayari. O ngayon, kung ako makakapag-suggest sa inyo, Parang na-mute ka, brother. habang buhay pa kayo, tumunog yung NDRRMC eh. Buti pa tong NDRRMC, nakakaalala eh. Yung mga taong dapat nakakaalala, hindi nakakaalala eh. Yung jowa mo, hindi eh. Ngayon, going back to sa pinag-uusapan natin, invest kayo sa kabilang buhay, Pilipinas. Hindi nyo kailangan kumonekta sa akin. Kayo mismo sa mga sarili ninyo, mag-invest kayo sa kabilang buhay. Gumawa ka na sobrang daming kabutihan gamit yung pera mo na mga bagay na hindi mo ipinapakita sa mga tao. Para pagdating sa dulo, marami kang pinaghandaan para sa kabilang buhay. Yun yung, I will say, practical na gawin, hindi lang sa kabila, kundi pati dito sa buhay na to. Kasi pag ang tingin sa iyo ng tao, mabuting tao at iniingatan mo ng mainam ang pangalan mo, mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Papaalala ko lang sa inyo, mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Pipili ka ng malaking kayamanan in replacement of your good name. Nakita nyo ngayon kung ano nangyari kay Boy Condo. Diba? Imbis tumulong sa panahon ng kalamidad, yung mga nakalamidad, binebentahan ng kondo. Ulo ko. Tingnan mo, diba? Binanata ng mga tao. Kita mo. Mali. Ako nga, sabi ko, muntikan na eh. Muntikan na rin ako ron eh. Kasi medyo umuulan-ulan lang. Hindi ko naman alam na may state of calamity na pala sa ibang lugar. Muntikan na akong mag-live ng may magandang background at may swimming pool at may sports car sa likod. Muntikan na. Kakaiyak ko nagkataon. Habang yung mga kapatao ko, hirap na nalulunod sa baha. Ako, tangina nandito, dry na dry. Ang sarap ng buhay. Tapos naka-swimming pool, naka-sports car yung likod ko. Nakakahiya. Nung naisip ko yun, hindi ako nag-live 2 araw eh. Nahiya ako sa sarili ko eh. Tingnan mo. O ngayon, nag-aasikaso na kami para makatulong dun sa mga kapwa-tao. Kaya kung makikita ninyo, wala akong ayos ngayon. Intentionally, hindi talaga ako nag-ayos. Para makaharap sa inyo na kung ano man yung kalalagayan ninyo ngayon, pare-parehas lang tayo ngayon na wala sa ulo. Mas malala nga lang dun sa iba. Pero kapit lang, konting tiis lang, konting kapit lang. Gagawa tayo ng paraan. Kasi gano'n naman lagi, nakakasurvive naman tayo lagi. Huwag lang kayong panghihinaan ng loob, lakasan nyo lang dibdib nyo, lilipas din to. Doon sa mga maaabot ng tulong namin, pagkasyahin nyo na lang. Sa mga hindi maaabot ng tulong namin, pagpasensyahan nyo na lang. Hanggang doon lang talaga yung kinaya. Pero gumagawa kami ng paraan na ngayon. Nag-aasikaso na yung aking mga kasama. Okay. Follow-up question, brother. Follow-up question, brother. Brother? Halimbawa, kung ikaw yung nasa taas or ikaw yung leader or kumbaga, mayari, paano mo i-handle yung mga nag-aaway na mga tao mo nasa baba? Lagi namang may dahilan ng pag-aaway. Resolbahin mo yung dahilan ng pag-aaway, tanggal ang away. Pag hindi mo ma-resolve yung dahilan ng pag-aaway at tao yung dahilan ng pag-aaway, tanggalin mo yung tao, tinan mo, resolbado ang problema. Simple. Di ka nakakomplikado yan, brother. Hanapin mo kung ano dahilan kung bakit nag-aaway. Nakita mo yung dahilan, tapusin mo na kagad yung dahilan ng pag-aaway. Hindi mo mahanap yung dahilan kasi tao pala yung dahilan, tanggalin mo yung tao, tinan mo, tapos ang problema. Yun. I see. Ganon kasimple. Eh puta, away ng away. Walang pakinabang ang away ng away eh. Ang may pakinabang, collaboration, hindi competition. Camaraderie ang may pakinabang. Kaya nga nung sabi ng Wonder Pets, what's gonna work? Teamwork. Anong kailangan? Magtulungan. Buti pa yung mga Wonder Pets, naiintindihan yun. Itangin na, yung mga Wonder People, okay ng ina nyo, para kayong para kayong mga pusa eh. Yan ang sagot ko ron. Follow-up question, brother.
Ito, last na tanong na brother tungkol sa Yeah. Biblia lang. Okay. Sino po bang kasama dito ng Diyos na sinasabi niya sa Genesis 26, 1:26? Yung let us make man in our image. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ganda na, no? Ang pagkakagamit dyan sa salitang Hebreo, yung Elohim. Elohim. Ang Elohim, plural ng salitang Eloah. So, hindi siya mag-isa, may kausap siya. Hindi siya mag-isa. May kausap siya. Pagka binasa mo yung Kapitulo 8 ng Kawikaan, basahin mo ng buo. Pagtiyagaan mo ng buo, makikita mo kung sino yung kasama niya. Ayokong ibigay eksakto yung passage, pero binigay ko na sa iyo yung kapitulo. Kapitulo 8 ng Kawikaan, basahin mo ng buo. Maintindihan mo kung sino kasama niya doon. Nakadetalye pa doon. Kawikaan? Kawikaan, Kapitulo 8. Basahin mo ng buo yung buong Kapitulo 8. Okay. Ang karunungan ay nananahan sa kabaitan. Yun. Yun ang maisasagot ko sa'yo, brother. Ayoko ilatag sa inyo para matuto kayo magbasa. Matuto kayo magbasa. Kasi ang nangyayari, baga, supposed to be, it is yung spiritualismo, it is a journey of your own. Sarili mo dapat journey yan. Ang problema, yung sariling journey, iniaasa nating lahat sa kung kani-kanino na lang, katulad ng mga pastor. Yung mga pastor, makakatulong lang yan. Baka pagpakita lang yan ng mga bagay na dapat nakikita ng mga tao na hindi nila namamalayan at hindi nila napapansin o hindi nila alam. Ang tawag dyan, nung unang panahon, tagakita. Tagakita. Kung isang tao ay may hindi naiintindihan tungkol sa Panginoon, kanilang sinasabi, tayo ay pumunta sa tagakita. Kung tawagin, tagakita. Tapos eventually, naging mga saserdote ang mga yan. Hagay 2:11, magtanong kayo ngayon sa mga saserdote. Tapos eventually, paglipas ng panahon, naging parang pare, pastor, spiritual leader. Bala ka na kung anong tawag mo dyan. Pero yung mga yan, nakakatulong lang. Minsan nga, nakakagulo pa eh. Nakakatulong. Pero it is supposed to be a journey of your own. Ikaw dapat yung mag-research at maghanap ng maraming mga bagay tungkol sa maraming mga bagay. Para matuto ka ng maraming bagay. Tapos eventually, you can be a guide to other people. You can be a light in the midst of darkness. Yun ang masasabi ko rin, brother. Tungkol doon sa tanong mo, Kapitulo 8 ng Kawikaan, basahin mo ng buo. Makikita mo doon yung hinahanap mo. Akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan. Yeah, brother. Follow-up question, okay ka na? Nag-come up kasi mga ibang question ko sa'yo, brother. Okay lang ba? Or baka tumagal? Nice lang. Paano mo from introvert to extrovert, parang paano mo ginagawa? Ano masasuggest mo? Paano gawin yan? Puwersahin mo. Puwersahin mo. Lahat ng bagay na pinipuwersa, either nagbe-break o tumitibay. So you only have to apply a certain level of force na hindi enough para ma-break, pero enough para tumibay. Kasi nasa isip yan. Yung pagiging introvert, nasa isip din pati pagiging extrovert. Ano ibig sabihin? Commonly, and I may be wrong, this is what I think. Being an introvert, yan yung konsepto na alin lang sa dalawa. Either hindi mo na-practice yung pakikipag-socialize sa mga tao, kaya ang baba ng social battery mo, o ang hina ng means of communication mo. O pagod ka na dyan sa mga yan dahil masyado ka ng matanda katulad ko. Ako, introvert na rin eh. Hindi na rin masyadong extrovert eh. Hindi katulad dati, ako pa mismo eksakto yung naghahanap ng mga tao. Ako na rin at the same time yung, alam mo yung nakikipag-usap sa mga tao kahit total stranger, kinakausap ko kung kailan. Pero syempre, paglipas ng panahon, dahil tumatanda ka na, nakakapagod na rin makipagkwentuhan sa sobrang daming tao all at the same time. Lalo na kung yung mga tao, nahihirapan ako ron. Nahihirapan ako makipag-usap sa mga taong walang sense. Siguro dahil tumatanda na nga ako, hindi ko na ma-tolerate yung hindi ko na ma-tolerate yung mga kwentuhan tungkol sa buhay ng may buhay, chismisan. Lalo na yung mga chismis tungkol sa mga taong hindi ko naman kilala. Putang ina, wala akong pakialam dyan.
Dinediretso ko nga yung mga ibang kaibigan ko, kung magkikwentuhan lang tayo ng mga bagay na wala namang kinalaman sa pag-usad natin, pare-parehas, tungkol sa past natin, pare-parehas, na masarap pagkwentuhan at entertaining enough, at ang pag-uusapan lang natin buhay ng may buhay at sisiraan natin ng kung sino mang tao na hindi rin naman kilala ng ibang mga kausap natin dito sa lamesa, wag na lang. Wag na lang. Mas masarap pang matulog na lang sa bahay kaysa makipagkwentuhan ng tungkol sa chismis. Hindi ako interesado dyan. Siguro yun ang dahilan kung bakit kung bakit ako ngayon unti-unti nang nararamdaman ko nagiging introvert na ako. Yun ang masasabi ko tungkol doon, brother. Kung gusto mo maging extrovert, pwede mo naman practicein puwersahin mo sarili mo, makipagkwentuhan sa mga tao hanggang tumaas ang social battery mo. Huwag niyo kakalimutan, yung konsepto ng social battery, kaparehas lang din yan ng muscle ng tao. Habang pinepuwersa mo, lalong tumitibay. Ganun ang konsepto niyan. Hindi yan katulad ng normal na battery ng mga tao na parang, alam mo yun, habang tumatagal, pahina ng pahina hanggang wala ng kwenta yung battery. Hindi ganun. Siguro pag tanda mo, ganun. Pero habang bata ka pa, habang pinipuwersa mo yung battery, habang ginagamit mo yung social battery mo, lalong tumataas yan. Lalong tumitibay yan. Lalong lumalakas yung social battery mo. Yan ang masasabi ko lang, brother. Follow-up question. Thank you, brother. Yun lang. Maraming salamat. Okay. Sige. Bye-bye. Hindi ka ko na mapindot yung black user. Nakasulat kasi yung dalawa lang. Wala ibang option. Change user at saka black user. Odapyo. Magandang umaga sa inyo lahat sa mga nasa YouTube. Pagpasensyahan nyo na yung aking itsura. Wala akong ayos ngayon. In representation ng pakikiisa ko sa mga nahihirapan ngayon dahil sa bagyo. In reflection. Wala si Kodapyo. Ito, Kodapyo. Couldn't adjust. Kodapyo, couldn't adjust daw. Hans sa bordo. Nakita kita kanina pero hindi mo confirm. Brother, nakabili ka na ng sasakyan? Oo, meron kaming 2 motor at saka isang sidecar na pangtinda ng sinigang. Meron kaming 2 motor at saka isang sidecar na pangtinda ng sinigang. Bale, 4 wheels yun. Oh, bakit 4? Kasi 2 motor. Isang 4 wheels at saka isang 3 wheels. Wala naman lumalabas. Okay lang, baka may diferensya sa Facebook. Okay. Kordapyo, labas ka muna, balik ka uli. Hans, labas ka muna ng live, balik ka uli. Tingnan natin, baka sakaling gumana pag lumabas kayo ng live, tapos binalik kayo ulit. Exit nyo muna yung Facebook, tapos hanapin nyo ulit yung page ko. Kordapyo, testing natin ulit. Yun, pasok. Good morning, brother. Good morning! Butang ina ka! Good morning, brother. Okay, sige, straightforward muna tayo kasi nangihinaya ako sa oras kasi late na ako nakapasok sa'yo ngayon. Okay. Okay lang. Gusto sana kita pero hindi. Magiging makasarili muna ako ngayon. Brother, una kong tanong, ito, matagal ko na talagang gusto kong tanong ko sa'yo. Pa-define naman, brother, yung word na settle down. Sa pang-unawa mo, kasi medyo nalilito ako dun. Go ahead, brother. Kadalasan ginagamit yung settle down kapag mag-aasawa. Doon kadalasan mo maririnig yung salitang settle down. Pero supposed to be, ang pinaka-general principle na settle down ay kumalma. Kaya settle down. Settle. Sabihin, settle. Tas down, pababa. Diba? Kumalma. Okay. Supposed to be, dapat kumalma. Pero ang nangyayari, papasok, yung settle down na yan, hindi naman nagsisettle At hindi rin naman down. Bagay, pwede down. Nangyayari, hindi nagsisettle, pero down talaga. Ang nangyayari kasi, hindi tayo nakukontento Ayun, kasi brother, ibig mo sabihin,
pagka hindi ka nagkasawa, hindi ka pwede mag-settle down. Yung mga ibig sabihin. Hindi ganun. Okay. Hindi ganun. Kadalasan na ginagamit yan, yung settle down, sa pag-aasawa. Kadalasan. Pero ginagamit din yan sa call center kapag ka nagkakagulo yung mga ahente o settle down. Ginagamit namin yung term na yan sa call center eh. Settle down everyone. Lalo kapag halimbawa, pina-ox mo, tapos huddle kayo. O syempre, kanya-kanyang kwentuhan, kanya-kanyang hingahan yung mga yan. O ngayon, settle down. Ibig sabihin nung, kumalma kayong lahat at may sasabihin, something to that effect. Magandang umaga. Andito sa atin si Manong Chabit Singson. Manong Chabit, good morning. Magandang umaga po. Nanonood ko. Okay. Oo. Sigurado may charity din yan si Manong ngayon. Ako rin, meron din akong charity. Nalilo pa rin ako sa settle down na yan, pero binigyan ko na rin ako ng idea. Huwag nyo kakalimutan, i-google nyo yan. Kasi laging merong terminology ang mga tao in general. Pero lagi rin namang merong ano yan eh, merong official meaning yan na nasa dictionary. Lagi nyo check dictionary para di kayo nagkakamali ng gamit. Pero at the same time, lagi nyo rin iisipin na merong impression ang mga tao sa bawat salita na ginagamit natin. Halimbawa, yung salitang peculiar, English term yan eh. If you look at peculiar, dun sa pagkakagamit ng mga Amerikano, yung actual na pagkakagamit ng mga Amerikano, ang pinaka-common na ginagamit yan as a form na parang sinasabi nila na weird yung isang bagay o isang tao pag ginamit yung salitang peculiar. Pero pag chinek mo sa dictionary, kasi parang negative ang connotation yan sa pandinig ng mga tao eh. Pero when you check the dictionary, it can be used in both positive or negative connotation. So pwede mong gamitin yan sa parehas na positibo at saka negatibong bagay kapag may bagay na kakaiba, hindi lang sa negatibo, which is yun ang normal na gamit ng mga Amerikano. Ngayon, tsaka mo lang malalaman tsaka mo lang malalaman yung official meaning niyan pag chinek mo ang dictionary. Kasi laging meron tayong impression tungkol sa mga salita. Halimbawa, yung salitang mayabang, ikinakapit sa akin ng mga tao yung salitang mayabang eh. Pero when you look at the dictionary, hindi lalapat yung salitang mayabang. Kasi yung salitang mayabang sa pagkakaintindi ng mga kolokyal, ng mga ordinaryong tao, para bang ang dating yan maangas. Ganon. Karapat dapat sa pakin. Parang ganon ang dating yung salitang mayabang eh. Pero pag chinek mo sa dictionary, hindi ganon ang salitang mayabang. Yung salitang mayabang, nagsasalita ng mga bagay na hindi totoo para pataasin yung social value niya. And that's another term for social climber. Eh di naman ako social climber eh. Aling bagay ang sinabi kong hindi totoo para pataasin ang social value? 'Di ba? Aling bagay ang mga ipinakita ko sa inyo na hindi naman totoong akin para pataasin ang social value ko? 'Di ba? Hindi naman ako katulad ni Josh Mojica kang nagrerenta ng kotse para palabasin sa kanya yun, para palabasin sobrang yaman niya din. 'Di ba? Ganon lang naman yun eh. Yung salitang mayabang, ikinakapit yan sa mga taong nagsasalita o nagpapakita ng mga bagay na hindi totoo para pataasin yung social value nila. That's another term for social climbing. Ngayon, ang pwede mo ikabit sa akin, arrogante. Yan pwede. Bakit? Kasi yung pagkakatahi ko ng salita, nagpapakasira ako sa mga bagay na naiintindihan ko. Yun pwede, lapat ako sa arrogante. Pero hindi sa mayabang. Hindi lalapat sa akin salitang mayabang. So yun, tungkol dun sa salitang settle down, I strongly suggest, brother, i-check mo yung internet, i-check mo yung Google, i-check mo yung dictionary tungkol sa settle down. Pero ang pinaka-colloquial talaga na gamit ng salitang settle down para kumalma in general. Dun sa kung ano man yung promosyon, kakalma ka na. Kaparehas lang din ang paggamit niyan sa pagmamag-asawa. Na kapag ka mag-isa ka, magulo buhay, tapos lalagay ka na, ang tawag nila, lalagay sa tahimik. Yun ngayon yung colloquial na term na settle down. Pero you have to check on it sa dictionary. Yan ang sagot ko. Follow-up question, brother. Siguro ilalapat ko na lang yung definition mo, brother, na pagbobo ka, tumahimik ka na lang muna dun sa settle down. Kasi wala, nakakalito siya eh. Pangalawa kong tanong, brother, kasi syempre darating din talaga yung araw na yung mga goal mo sa buhay, parang tinatamad ka o parang nababurn out ka. Aside sa pahinga, brother, ano ba yung pwedeng motivation na pwede mong gawin para hindi ka tamarin o para magkaroon lang ng gas yung eagerness mo na diretso mo lang yung goal mo. Parang ganun.
Kung gusto mo yung ginagawa mo, ang pakaramdam mo, naglalaro ka na lang. Kung hindi mo gusto yung ginagawa mo, doon ka lang mababurnout. Ngayon, pag gusto mo yung ginagawa mo, pero nagsasawa ka sa ginagawa mo, merong dahilan ng pagsasawa. Minsan, kailangan mo lang ng atsara. Minsan, kailangan mo lang huminga. Kasi tungkol sa usaping burnout, brother, hindi naman ganun kakomplikado usaping burnout, lalo na pag naiintindihan mo ang cost, ang primary cost ng burnout, eh hindi mo kasi gusto yung ginagawa mo. Tingnan mo, pansinin mo, naglalaro ka ML, brother? Hindi. Anong games na nilalaro mo? Computer games mismo, literal, yung online game na kung tawagin para mga Ragnarok. Tingnan mo, pansinin mo, naalala mo nung mga panahon na naglalaro ka ng Ragnarok? Kahit 2 araw straight, kaya mo yan, basta kaya pa ng katawan mo eh. Naalala mo yun? Bakit? Kasi gusto mo yung ginagawa mo. Ganon din yung konsepto ng sa mga bagay na ginagawa mo in general. Pag gusto mo yung ginagawa mo, hindi ka tatamarin. Tatamarin ka lang at mababurnout ka lang pag hindi mo gusto yung ginagawa mo in general. Ngayon, paano ngayon ang gagawin? Gawa ka ng isang sistema kung saan halos lahat ng ginagawa mo, hindi lahat, pero halos lahat ng ginagawa mo, gusto mo yung ginagawa mo. Kasama na pati yung mga sakit ng ulo, gusto mo rin yun. Kasama pati struggles, gusto mo rin yun. Pag hindi mo gusto, bayad ka na lang ng tao, pagawa mo sa iba. Okay. Makes sense. Kaya nakita ninyo, paano nangyaring nakapanatili yung Project 1M hanggang maging stable yung finances ng Project 1M na ngayon nasa halos 600,000 na yung pera. Kasi gusto ko yung ginagawa ko. Paano gusto? Gusto ko kasi nakikipagkwentuhan sa mga tao. Ang hindi ko gusto sa Project 1M yung pagluluto. O ano ngayon ang ginawa ko? Pinasok ko yung pagluluto sa iba. Ano pa hindi ko gusto sa Project 1M? Pamamalengke. Ano ginawa ko? Di pinasok ko yung pamamalengke sa iba. Ano pa hindi ko gusto sa Project 1M? Gusto kong nagtuturo kung paano magbenta. Pero nakakatamad kasing ako mismo yung nagbebenta. So ang ginawa ko, ako na mismo yung nagbebenta, ginalingan ko sa pagbebentang hindi ko gusto para maipasa ko ngayon yung skill kung paano magbenta sa iba na gusto kong nagtuturo sa ibang tao kung paano magbenta. So ngayon, ang ginagawa ko, puro gusto ko lang. Yun nga lang, kapag puro gusto mo yung ginagawa mo, eventually masusuya ka rin. So kailangan mo naman ng atsara. Kasi tatabad ka rin kapag puro gusto mo lang yung ginagawa mo. Pero pagka hindi ka pa nakakarating dun sa bagay na gusto mong marating, so technically, naabot ko na yung bagay na gusto ko marating sa Project 1M pagdating sa finances. Pagdating na lang sa kapwa-tao, yung kulang pa, nabibitin pa ako. Hindi pa masyadong sobrang dami ng eksaktong bilang ng mga taong gusto kong sumabay sa Project 1M. So kaya nagpupumukpok pa ako. Pero tungkol doon sa finances, wala nang problema sa finances ng Project 1M. So kaya dumating na sa punto, nakakalabas-labas na kami, gano'n, nakakapunta-punta na kami sa kung saan-saan lugar, gano'n. O tapos ngayon, yung pera ng Project 1M, tuloy-tuloy na pumapasok, buo na yung sistema, okay na, maayos na, wala na sakit ng ulo, pati key personals ko, yung mga generals ko nakaset up na. So wala na ako ngayon sakit ng ulo sa Project 1. Nakita niyo yun? Ngayon, eto na ngayon, passive income na ngayon yung Project 1. Tuloy-tuloy na pumapasok yung pera. Ayun. Ngayon, I can focus on more sensible items or more sensible endeavors. Yun lang ang masasuggest ko, brother. Para hindi ka ma-burnout, para hindi ka mapagod, matuto ka ng konsepto ng atsara. Atsara. So, yun yung atsara para dun sa regular na araw-araw mo. Nakakasuya yung regular araw-araw, mabilis yung kilos mo. So, kailangan mo ng atsara dyan. Pero kailangan mo ng pinaka long-term goal kung ano talaga yung gusto mong marating. Pag narating, bago ka pa makarating doon sa long-term goal na yun, tignan mo, porsigido ka. Yung hinahabol mo, brother, yung target mo, yun yung importante. Sobrang importante nung target mo mismo. Kuha mo yun? Kuha. Good. Follow-up question, brother. Hindi. May isa pa akong, hindi naman na siya follow-up, talagang nakaset na siya. Pero okay. Gusto ko lang to sabihin na parang, dyan sa statement mo, dun sa tanong ko, na parang, napansin ko sa'yo, brother, na nakapaglaan ka na rin ng oras mo sa sarili mo dahil siguro, konkreto na yung Project 1M. Kasi napansin ko na parang, meron ng oras para sa sarili si Chai Chester. It's a sign na parang, okay na yung Project 1M. Congrats din, brother. Stable okay, na. Ayun, Stable na. Ngayon nga, dahil sa level of stability na meron ng Project 1M, makakapagbukas na kami ng panibagong branch.
Nag-aasikaso na kami ngayon para magbukas ng pangalawang branch ng Project 1M. Ganun pa rin, putso-putso pa rin, kanto-kanto pa rin. Hindi naman kailangan high-end eh. Pwede kong gawing high-end to kung trip ko lang. Kasi investor lang naman ang kailangan nito eh. Kung hindi nga investor, pwedeng ipangutang lang, halagang 2 milyon, may restaurant na matino na to eh. Pero hindi eh, gusto ko nga putso-putso lang. Para welcome kahit na sino. Mayaman, mahirap, kahit na sino ka pa, welcome. Kasi pag high-end, intimidated ang mga mahihirap sa high-end eh. Eh hindi nga ganun ang gusto ko eh. Gusto ko nga nakikipagkwentuhan sa sobrang daming tao. Di na importante kung ano pa financial status mo sa buhay. So yun, mananatiling pang mahihirap lang yung Project 1M. Kung sakali man na magkaroon ng pangmayaman, eh ibang departamento ng Project 1M yun. Pero generally, ang gusto ko talaga yung mga mahihirap. Yun ang gusto ko. Ayoko ng mga mayayaman. Tanga, sawa na ako sa kaplastika ng mga putang ina. Sawan-sawa ako sa kaplastika ng mga mayayaman. Ang gaganda ng ngiti sa harapan, pag talikod, ang dami sinasabi. Mga mahihirap, alam mo kagad eh. Pag nakasimangot, tinan mo, kita mo. Pag may mga basher dyan, alam mo kagad, galit yun eh. Alam mo rin kagad, mahirap yun. Yung tao na yun. Bakit? Straightforward eh. Makikita mo agad yung galit galing sa kanya. Pero mga mayaman, di ganun. Plastic ang mga mayaman. Ang gaganda ng ngitian sa harapan. Pag talikod mo, putang dahil sinasabi. Hindi ako interesado sa mga mayayaman, diretso. Kung may mga mayayaman na didikit sa akin, ang gusto ko mga mayayaman, yung mga mabababan loob. Ayoko ng mga nakasuit and tie. Putang ina, sawan-sawa ako dyan sa corporate, nung nasa corporate pa ako. Ako rin mismo, nakasuit and tie ako, plastic din ako dun eh. Ang tawag ko rin, professionalism. When you choose your actions and words based on how people will react rather than based on how you really feel. Pag empleyado ka, wala kang choice eh. Pero dahil retirado na ako, at ayoko na ng ganun, ako yun, retirado. Hindi nyo ako pwedeng gayahin. Baka mamaya magpakakupal-kupal ka, tapos empleyado ka. Puta, tanggalin ka ng boss mo, gago ka. Kupal kang empleyado eh. Hindi ganun. Matuto ka muna professionalism, matuto ka muna ng by the book. Matuto ka muna ng standard bago ka gumawa ng sarili mong standard at magpaka-substandard at makapagpakagaling-galingan, dunong-dunungan. Alamin mo muna kung ano standard. Para malaman mo ngayon yung gray area kung saan walang batas doon, o tsaka ka ngayon mag-ikot-ikot doon sa lugar na walang batas. Yan ang di naiintindihan ng iba. Ang gusto ng iba, puta, diskarte, walang diploma. Ulupong, yung diploma nga magbibigay sa'yo ng standard eh. Gusto mo, testing. Diba? Eh kung ang criteria para yumaman ka at maging successful sa buhay, eh dapat wala kang diploma at dapat bobo ka, eh sana halos na ako nasa schedule area, yumaman na. Hindi nag-iisip itong mga ibang kabataan na to eh. Tangina, basta kanila bobo, nakarinig lang ng Josh Mojica. Akala naman nila magiging si Josh Mojica rin sila. Ulupong, tangina. Nakarinig lang ng mayamang Andrew Tate, akala nila magiging Andrew Tate din sila. Tangina. Eh wala kayong malay, may disiplina yung mga tao na yan. Yun yung wala sa inyo. Tinan mo, Andrew Tate, magiging kickboxer ka ba na world champion ka nang wala kang disiplina? Ito mga to, wardi-wardi, akala nila nadadaan sa diskarte pagiging world champion. Utang ina. May standard na sinunod ang Andrew Tate. Yung idol ninyo. Hindi ko naman idol yung Andrew Tate na yun. Kayo lang kulit ng kulit sa akin tungkol sa putang inang yun. Ang layo-layo ng mga paniniwala ko sa tao na yun. Anyways, follow-up question, brother. Sobrang layo mo kay Andrew Tate, brother. Yung final question ko na to, sa ngayon pala. Okay. Ayun, brother, kasi lately hindi kita masyadong napakinggan, hindi kita masyadong subaybayan. Hindi ko alam, brother, kung dahil ba lumalaki na yung ulo ko kasi parang ikaw yung libreng life coach ko sa buhay. Sa ngayon, nung estado ko sa buhay, parang pagka-check tester, life coach yan na libre. Yun. Ikaw yung affordable na life coach. Natatakot kasi ako, brother, na parang lumalaki na ba yung ulo ko, na sobrang confident ko na alam ko na yung ginagawa ko, na hindi na kita pinapakinggan. O let me, enlighten mo nga ako doon. Kasi parang sa sobrang busy ko, kagagawa ng resulta, natatakot na ako na parang nasa tamang landas ba ako, ganun. Na hindi na ako nakakapanig sa'yo. Or, ayun, sa sobrang, ang dami kong ginagawa ngayon paggawa lang ng resulta. Hindi ka tulad dati na parang every now and then, kahit mo yung ako papakinggan kita. At least meron akong sinusunod na path. Tapos ngayon, parang hindi. Ayun, nagagets mo ba ako? Kuha kita, brother. Ang tawag doon, self-sustaining. Yun naman talaga target ko eh. Maging self-sustaining kayo, hindi nyo na ako kailangan. Yun ang target ko. And then, congratulations sa akin. Natupad yung target ko sa'yo.
Diba? Yun talaga ang target ko. Ang target ko, maging self-sustaining kayo, di nyo na ako kailangan. Kasi, hindi ito pera-pera. Kung pera-pera lang to, sabihin ko sa'yo, kailangan mo ako eh. Dumikit ka sa akin. Dahil bakit? Pera-pera to eh. It is within my best interest na nasa akin ang atensyon ng lahat ng tao para lahat ng tao sa akin din ang pera. Pero hindi naman pera-pera ito eh. Yung konsepto ko tungkol sa The Chichester na brand at saka sa Project One maturuan kayo kung paano gumana bilang tao in general. Kasi may mga tao talaga diretso hindi talaga gumagana bilang tao eh. May mga tao gumagana bilang hayop eh. Isipin mo, na addict ka na nga, snatcher ka pa. 'Di ba? Hindi ka talaga gumagana bilang tao, gumagana ka talaga bilang hayop. Ang gusto mo, mamerwisyo ng kapwa-tao. Wala ka ngayon pinagkaiba sa mga gutom na buhaya sa paligid na kahit na nung makita nilang laman, basta karne, kakainin nila. Yun. Sa akin, yung general principle ng The Chichester na brand at saka ng Project One, makatulong sa mga tao na maging self-sustaining kayo, na hindi palaasa sa gobyerno, hindi palaasa sa mga anak ninyo, sa mga magulang ninyo, sa kahit na kaninong OFW sa abroad, maging consistent kayo sa mga bagay na ginagawa nyo pagdating sa kaperahan, pagdating sa puso, pagdating sa isip, and ultimately pagdating sa kaluluwa. Na maaalala ninyo na mamamatay tayong lahat, mga putang ina nyo. Huwag kayong makakalimot dun sa gumawa sa ating lahat kasi pagdating sa dulo, kayo rin naman ang makikinabang. Hindi na importanteng maalala ninyo ko. Ang importante, yung mga sarili ninyo, maiayos ninyo. Yun sa akin. So it doesn't matter na kung nakikinig ka sa akin o hindi. Pag maayos ang buhay mo, magiging maligayang tao ako. Yan ang nasa isip ko. Kuha mo yun? Kuha. Parang siguro nasa tamang landas pa rin ako. At siguro, huwag mo kakalimutan lang, brother. Ang isa sa mga pinakamalalaking bagay na hindi mo dapat makakalimutan, through ups and through downs, huwag mo kakalimutan, mamamatay tayo. Nakakalimot ang mga tao dyan. Sa panahon ng kayabangan, nakakalimot sila, pakiramdam nila, immortal sila. And then one day, your car crashes and you're now in the afterlife nang hindi mo man lang napaghandaan. Ang yabang mo, biglang isang araw, isang pitik, natulog ka, paggising mo, nasa kabilang buhay ka na. Sobrang tindi ng putang inang pagtatrabaho mo, isang araw, sa sobrang tindi ng pagod mo, nagulat ka, tumagos ka na lang sa pader. Oo mo yun? Yan ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Hindi naman ako, brother, napunta doon. Parang, sa sobrang busy ko nga, sabi ko, hindi sa trabaho sa lahat ng aspeto ng buhay, brother. Parang, sabi ko, nasa na si Chichester, parang ganun. Hindi ko namamalayan na, sobrang busy ko sa lahat ng gumagawa ko ng resulta sa financial, sa practicality ko sa buhay, o sa personal goals. So, ayun. Okay, sige. Medyo naliwanagan ako ng konti. Marami pa akong tanong sa'yo, pero yun muna sa ngayon kasi baka time na. Wala pa naman. Okay lang. Paalala ko lang. Okay. Eventually, dun sa mga pakaramdam ninyo, hindi na kayo nakakapakinig sa akin. Eventually, you will come by. Eventually. Kasi magpapabalik-balik kayo sa akin, imposibleng hindi. Laging may nangyayaring wala sa hulog. Yung negosyo mo bumagsak, naghahanap ka ng mga taong makakatulong o naghahanap ka ng mga mindset na palagay mo makakatulong para sa'yo. Eventually, you will come by. Nakipag-break sa'yo jowa mo, naghahanap ka ng makakapitan, makasasandalon para lumakas ang loob mo. Eventually, you will come by. Nagkaroon ka depression, eventually you will come by. Nagkaroon ka ng anxiety, eventually you will come by. Babalik at babalik pa rin kayo sa akin. Sigurado yun, babalik at babalik pa rin kayo sa akin. Kasi yung mga dating empleyado ko, nagpipilit ngayon na makabalik yung iba eh. Yung iba, syempre, nakalimot na. Pero yung marami sa kanila, nagpipilit bumalik kahit na sila mismo yung gumawa ng paraan ng ikatatanggal nila eh. Ayun, yun ang masasabi ko rin. Kaparehas lang din yan ng magulang mo. Eventually, pag namatay ang magulang mo, babalik at babalik ka pa rin doon para maalala mo yung mga ginawa nila ng mga panahong buhay pa sila. Ganon yun. Paiba-iba ka na rin kasi, brother, ng schedule mo ng pagda-live. Isang factor din siguro yun. Kaya, ayun. Kasi, Totoo naman. Ayun. Pero hindi, okay lang yun. Kumbaga, for sure, naging busy ka na rin ngayon dahil nga, yun nga, nakuha mo na yung sweet spot ni Project One. Sa susunod, brother, ito, sa naman ito, sa usapang spiritual, pero mag-iipon muna ulit ako ng oras. Kasi alam ko, bitin ko eh. Feeling ko, bitin ko. Maraming salamat Kita-kits, brother.
Bye-bye! Oo naman. Maraming salamat. Okay. Siguro last na muna yung isa. JJ Balison. Kaya pa tubig. Brother, good morning. Taga saan ka? Good morning, sir. Taga Masbate po ako. Masbate, okay. Ano tanong mo, brother? Tanong ko lang, sir, kung wait lang. Sige. Anong magandang klaseng negosyo ang pwedeng pasukin? Pag hindi mo pa alam kung anong klaseng negosyo papasukin mo, mag-empleyado ka muna. Tapos damihan mo yung pera mo, damihan mo yung pag-iipon mo, damihan mo yung disiplina na makukuha mo sa pag-empleyado, magpa-promote ka muna. Pagka napopromote ka na, dumadami na pera mo, dumadami na pati posisyon mo, dumadami pati tiwala ng management sa'yo, dumadami pati tiwala ng mga empleyado sa'yo, eventually, something will come along. Kung wala pa rin, tuloy mo lang. Kung wala pa rin, tuloy mo lang. Kung wala pa rin, tuloy mo lang. Habang nagre-research ko ako ng negosyo gusto mo pasukin. Hindi ko masasabi sa iyo kung ano maganda. Unang-una dahil di naman kita kilala. Ano ibig ko sabihin? Hindi ko alam kung ano mga strengths mo, kung ano mga weaknesses mo, kung ano yung mga lalapat sa iyo. Kasi kahit ano pang i-suggest ko sa iyo, brother, pag hindi mo alam kung anong ginagawa mo at hindi mo rin naman gusto i-suggest ko sa iyo, wala pa rin gagana. So kung ako magsasuggest sa iyo, sasabihin ko sa iyo, pag hindi mo alam kung ano gagawin sa pagnenegosyo, mag-empleyado ka muna. Doon mo makukuha yung disiplina, doon mo makukuha yung pera, doon mo makukuha yung tiwala, at doon mo rin makukuha yung talino. Kuha mo yun? Okay, sir. Follow-up question, brother. Tanong ko na lang din kung Sige. anong mas magandang negosyo na hindi ka malulugi. Diyan siguro pwede. Walang negosyong hindi malulugi. Pero merong mga negosyong very minimal yung pagkalugi. Isa sa mga katulad niyan, yung kadalasan mahal yung mga yan. I will say, paupahan, isa. Pag nagpapaupa ka ng bahay, tapos apartment style, tapos pahaba, sa madalas na pagkakataon kung residential area yan, tapos maraming businesses sa paligid, halos, hindi naman walang pagkalugi, pero halos walang pagkalugi yun. Paupahan, isa. Pwedeng, hindi naman negosyo to, freelancing. Pwedeng ginto. Halos walang pagkalugi. Pag bumibili ka ng ginto, paglipas ng 1 taon, 2 taon, mas mahal na presyo niya kaysa pagkabili mo. Pag isinanla mo nga minsan, mas mahal na yung pagkakasanla kaysa sa pagkabili mo. Ginto. Kadalasan, brother, mahal. Kadalasan. Gusto mo ng mura, pwede. Yung mga passive income, paparenta ka. Mga tipong paparenta ka ng sasakyan, ganun. Yun nga lang, dapat naka-fully paid. Para wala ka sakit ng ulo. Paparenta ka ng, siguro pwedeng jeep, ganun. Pwedeng videoke. Pwede rin naman kung mag-freelance ka. Ito, sobrang in-demand na ito ngayon, e-commerce. Paano e-commerce? Pwedeng yung pag-e-commerce mo, hindi, walang product, as in literal, wala ka talagang produkto. Tapos magti-TikTok affiliate ka lang, tapos hahanap ka ng kahit na anong produkto sa TikTok na pwede mong ibenta na laway lang ang puhunan, bibili ka lang 1 piraso para may ma-demo ka lang, tututukan mo sarili mo ng camera, tapos merong yellow basket sa baba. Kung ilan yung bumili, technically, nag-aahente ka lang nun eh. Kung ilan yung bumili, di may commission ka ngayon dun. Yun yung mga magaganda, I will say. Ano yun, Sir Chichester? Ano ba yun? Parang magsasalita ka pa, tapos magla-live. Pwedeng magsalita ka, pwedeng hindi. Tignan mo na lang sa sa TikTok mismo. Punta ka TikTok, tapos tignan mo TikTok affiliate. Tapos kung tatanong ka paano i-set up 'yon, i-YouTube mo. Ganon. Meron tayong internet ngayon, brother. Meron tayong internet. Yung detalye kung paano, ayan, nabigyan kita ng idea. Yung detalye kung paano, research mo na lang. Mas maganda ikaw pa rin mag-research diretso. Kasi pag hindi mo na-research sa isang bagay, wala ka emotional attachment, sinabi lang naman sa yung Chichester yan, sino naman si Chichester. Di ba? Ganon ang labas nun eh. Okay. So hindi mo rin i-execute yan. At the end of the day, execution is what matters. Execution is the name of the game. Kahit kailan, pwede tayo magbigay ng magagandang idea, maghapon magdamag dito. Pero kung hindi ka rin naman kikilos, wala pa rin kwenta. Yun ang sagot ko rin. Oo nga. So, dalawang tanong na lang. Sige.
maganda ba yung pakikipagsosyo? Hindi. Bakit, sir? Kasi ikaw mismo hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa pagnenegosyo. Kukuha ka ng isa pang hindi rin alam kung ano ginagawa sa negosyo, sasambulat lang kayong dalawa. Nagkakatakan lang kayo pababa. Kailangan, kung magsososyo kayo, ang exception to the rule lang naman yan, dapat kung magsososyo kayo, pare-parehas na kayo mayayaman, tapos naglalaro na lang kayo ng mga pera. So, ayos lang yun. O, ba, pare-parehas tayo milyonaryo. O, sige, ambagan tayo rito, apat tayo, tagsi 50 mil bawat isa. Tayo tayo ng kahit na food stall, ganun. O, tagi 100,000, o tagi 1,000,000 bawat isa. Pero lahat tayo pare-parehas na mayayaman, naglalaro na lang tayo ng pera. Kung malugi o hindi, wala naman tayo pare-parehas pakialam. Kung kumita, o di natuto tayo. Kung malugi, natuto rin tayo. Pero nilalaro na lang natin yan at hindi totoong negosyo yan. Hindi totoong ano yan. Hindi yan bread and butter natin na dyan tayo kumukuha ng pangkain natin. Diretsahan, brother. Yung isang mangmang, kumuha ng isa pang mangmang, magmamangmangan lang kayong dalawa. Ganun ang mangyayari doon, diretsahan. Pag tinanong, gusto mo, ito, comment section, pabor ba kayo sa pakikipagsosyo sa negosyo? Yes or no? Tingnan mo ngayon ang comment section. Karamihan dyan, kung hindi man lahat, mga nakatikim na ng pagsososyo. Tapos nagkandaleche-leche. Ayan, makikita mo ngayon. Antay ka lang ng kapiraso. Comment section, pabor ba kayo sa pakikipagsosyo sa negosyo? Yes or no? Ayan. Dito sa TikTok. Sa TikTok, wala pala akong TikTok. Sa Facebook, sa YouTube, ang dami. Puro no, lahat. Meljo, no. Jerwin, no. Sakit sa ulo at stress. No. Nega, no. No. Ang dami mga negosyante dito. Oo, nagno-no sila eh. Kahit hindi negosyante, yung iba dyan magno-no din. Kasi yung iba dyan, empleyado, nasubukan yung pagsososyo na yan, kakabit nila yung pera nila sa iba, o sila yung gagawa ng serbisyo, tas iba yung gagastos. Takin nakatakot-takot na sakit ng ulo yan, bro. Katakot-takot na sakit ng ulo yan. Ang dami, no, sablay pare, the please. Yan, magkakaroon ka ng kaaway. Ikaw, sir, may mga kasosyo ka rin dyan? Or wala, sir. Kaya tinan mo, hindi ako interesado sa pera ng ibang tao. Ako lang gumagawa ng sarili kong pera. Bahala ka na kung isipin mo, mayaman ako o mahirap ako. O baka hindi ako maging bilyonaryo pagdating ng araw. Wala naman akong pakialam kung maging bilyonaryo ako. Hindi. Hindi ko gusto maging bilyonaryo. Kung makakarating doon, hindi makakarating doon. Pero hindi yan para popurso ko, tapos stress ako. Hindi ako interesado sa ganyan. Wala akong kasosyo, brother. Diretsahan. Ayoko ng kasosyo. Kasi alin lang sa dalawa yan eh. Laging meron sa inyong tatamarin. Tapos merong isa magko-compensate ng katamaran nung isa. Laging ganun. Tapos mag-aaway na kayo ngayon sa division of task. Magkakaproblema na kayo ngayon. Lagi naman ganun ang nangyayari. Kaya sabihin mo, hindi naman lahat. Hindi naman talaga lahat. Sinabi ko ba lahat? Pero kung magbibigay ako statistics dyan, manghuhula lang ako, I will say 95% ng halos lahat ng nagsosyo bumagsak. I will say 99%. Manghuhula lang ako, sabihin ko 99% ng halos lahat ng nagsosyo bumagsak. So, ibig sabihin... bibiro mo, tinan mo, isipin mo to ha. Isipin mo to ha, kung ikaw nga lang mag-isa, di mo alam ginagawa sa negosyo, malaki chance ang bumagsak eh. Lalo pa, kung dalawa kayo, tapos hindi nyo alam ginagawa sa negosyo, di nag-ululan lang kayong dalawa. Tangina. Magtitinginan lang kayo sa mata, tapos di nyo alam ginagawa ninyo, tapos magtatawanan na lang kayo, o magsusuntukan kayong dalawa. Inang yan. Yo, sagot ko ron. Follow-up question, brother. Ito. May nag-aalok kasi sa akin about naman to sa mga networking, sir. Tinan mo, ito isa sabi niya. Sabi ni Keno, depende po sa kasosyo, question mark. Depende sa kasosyo. Kung mas matalino siguro sa akin yung magiging kasosyo ko, hehehe. What made you think na yung kasosyo mo na mas matalino kaysa sa'yo, hindi maiinis sa'yo dahil sa bobo mo? Diba? Ito mo. Well, sa kanya naman kasi tanong naman kasi niya yun eh. Tapos parang medyo, alam mo yun, kumbaga, things that are wandering in his mind lang siguro. Pero sa akin, simple eh, di ba? Kung ba ako makakasosyo mo, tapos alam mo sa taba utak ko kaysa sa'yo, putang ina mo, sumubay ka. Dahil may inis ako sa kabubuan eh. O tapos pag nainis ako sa'yo, takin, away na tayong dalawa. Di ba?
Sinong matalino gusto sumosyo sa bobo? 'Di ba? Siguro kung yung bobo sobrang daming pera, baka pwede. Oo, pwede. Pwede talagang magsimula. Ito ang problema, pag yung bobo may hawak ng pera, demanding 'yan. Putang ina mo, dahil regular kayo nag-aaway ngayon, tapos ang cost pa ng pag-aaway ninyo, yung naglabas ng pera, na bobo, na hindi niya alam na inaabot ang 2 taon yan bago kumita. Ang gusto niya, next month, kumita na kagad. Ulul! Putang ina mga tao yan. Anyways, follow-up question, brother. About naman to sa networking, sir. Okay. Panay siyang chat sa akin. Parang inukan talaga ako niya. Block mo. Para wala ka ng problema. Sad. Hindi ko nababanggitin. Pero about pa rin kahit sa networking. Kahit nga wag mo na rin pansinin, pwede. Block mo na. Para wala ka ng problema. Hindi ko na pinapansin kasi lagi siyang kuhaan. Tapos parang pinapalabas niya ako ng pera. Sabi, tapos nagpapanggap na mayaman. Tapos hindi ko na-replyan kasi yun. Ano pong isasuggest niyo po diyan sa mga networking na yan? Block mo. Para tapos na. Block. Para tapos na. Makukulit yung mga yan eh. May mga ibang networking, pinipilit ako ipasok sa networking niya. Iita kayo ka ng ganito, Chester, dahil may kang followers. Ako naman, okay, sige, kikita ako ng ganyan. Kumikita rin naman ako ng ganyan eh. Kailangan ko pa sumama sa inyo para kumita ng ganyan. Kaya ko naman kumita ng ganyan sa sarili ko, ulul. Kung kikita pala ako ng ganyan dahil sa dami ng followers ko, bakit kailangan ko pa ipasok sa inyo followers ko? Ba't hindi na lang kaya ako magsimula ng networking? Putang inang yan. Ito mga taon to, akala nila delusional, akala nyo makukuha nyo ako. Ulul, hindi ko itutulak sa bangin yung mga tao ko. Mga tao to. Gusto i-handover ko sa kanila yung mga fans ko. Yung pangalan niya, yung Ascender yung company. Bahala sila. Hindi ko alam kung ano yan. Bahala sila. Hindi ko kilala yung kumpanya na yan. Kilala ko lang yung mga may-ari niyan. Kilala ko yung mga may-ari. Pero sa akin, diretso, lahat ng networking, stay away from those. Stay away. Lahat ng networking. Pero may matino na ng networking. May mga networking ikang matitino. Isusugal mo pa ba na sana matino yung networking na mapapasok mo sa dami ng ulupong dyan sa industriya na yan? Diba? Sa dami ng ulupong dyan sa industriya na yan, isusugal mo pang sana yung matino yung madali mo. Diba? Yun ang masasagot ko ron. Hindi naman yan parang katulad ng pagre-religion na kailangan mo talagang hagilapin talaga ang Diyos eh. Na malaki talaga yung reward sa laki ng risk. Sobrang laki ng risk pero sobrang laki din ng reward. Dyan, puta, ano risk dyan? Ang laki, maubos pera mo. Ano reward? Yayaman ka rin. Puta, may piniplex. Alam mo, kung totoong yayaman sa networking, sana yung buong bansa natin mayaman na sa dami ng networking company rito. Kamot ulo ka na lang dyan eh. Kung totoong yayaman pala sa networking, sana yung buong bansa natin mayumaman na dahil sa networking. Diba? Sana ang gobyerno pinasok din yung putang inang networking na yan. Sa dami ba naman ng mga nagtitiwala sa gobyerno, diba? Kayong mga nasa PhilHealth, kay requirement na dapat pumasok kayo dito sa networking na to. Putang ina. Hindi nga pinapasok ng gobyerno yan eh. Hindi nyo nakita, di pinapasok ng gobyerno yan. Kung sobrang tindi pala ng putang inang networking na yan, di sana ang gobyerno na mismo nagtayo ng networking company. Hindi nyo naisip yun, Pilipinas. Hindi nyo naisip yun. Yayaman pala dyan sa networking. At lahat pala ng pumasok dyan, yayaman, katulad ng pangako nila. Diba? Ngayon, bakit ang gobyerno hindi magtayo ng networking company para lahat ng Pilipino yumaman? Ano yan, sir? May mga permit din sila yan? Ha? May mga permit din yan sila. May mga permit sila. Aprobado naman ng gobyerno yan. Pero hindi naman dahil aprobado ng gobyerno, hindi nakatarantaduhan yung ginagawa. Diba? Papansinin ninyo, may mga produkto din sila. May mga certificate din. May FDA pang, may business permit pa, may license to operate. Lahat ng mga papel na kailangan mo para tabunan ka kapag ka namatay ka, meron sila. Meron sila. Pero tingnan mo, ano binibenta? Ano binibenta? Food supplement? Hindi. May mga pampapayat? Hindi. Ang binibenta, pangako. Anong pangako? Pangako na yayaman ka. Tapos freebies na lang yung mga makukuha mong food supplement. Tingnan mo, di ba? Freebies na lang yung makukuha mong food supplement.
Ang pangako talaga dyan, yayaman ka. Pa-flex-flex sila, kaliwat ka na, ng mga sports car nila, ng mga mansion nila, bla bla. O tapos ano gagawin? Papangakuan ka. Tapos ano bibilin mo? Yung pangako. Naniwala kang yayaman kay. Kailangan mo ba yung produkto nila? Putang ina. Ang puti-puti mo, gluta. Magsasaka ka, papaglutahin ka. Aani mo yung puti, putang ina, magsasaka ka. Parang kang gago nun. Tangina, slimming coffee daw, slimming coffee, tapos construction worker ka. Putang ina, aani mo yung slimming coffee, yung mga construction worker, may abs yan, putang ina nyo. Diba? Ewan ko sa'yo, bala kayo sa buhay nyo. Yun ang sagot ko ron. Stay away from those. Yun ang masasabi ko sa inyo, stay away. Follow-up question, brother. Yan lang, sir. Salamat. Thank you, brother. Bye-bye. Tinalo, slimming coffee, tapos bebentahan mo construction worker na may abs. Ay, nako. Yung mga pangalan ako nakikita rito eh. Yung mga pangalan eh. Yes, sa mga ganyang angulo. Baga, mga kakilala ko rin naman yung mga may-ari yan eh. Pero alam naman nila kung ano take ko dyan sa networking. Alam nila yan. Sabihin na lang nila na, hindi, yung sa amin ikaw, walang panloloko. Utang ina, yung pangalang mismo sinasabi mo sa akin, walang panloloko na yan eh. Tangina nyo, tayo-tayo na lang dito sa ibabaw. Maglolokohan pa ba tayo? Mag-uululan pa ba tayo? Tangina nyo naman, alam nyo naman ang pagmamalasakit ko, nasa ilalim eh. Diba? Dito tayo sa ibabaw, magkakasama na tayo, wag na tayo mag-ululan. Wag na tayo mag-hype pa, pare-parehas na tayo mayayaman eh. Tangina. Oo. Ako mayaman ako eh, alam niyo ba? Mayaman ako eh. Meron akong 2 motor at saka isang sidecar. Hindi normal yun sa Pilipino ha, putang ina nyo ha. Hindi normal sa Pilipino meron kang 2 motor, ang normal isa lang. Tapos yung normal nagko-commute yung iba. So mayaman ako, 2 motor at saka isang sidecar na yung pang-deliver ng pares. Sira na nga eh. Nagkabulok-bulok na yun eh. Dami beses na disgrasya. Anyway, sige next na tayo. Christian Dior. Nag-test na ka ba, idol? Anong course kinuha? Madami. Tanga na. Kaya masasuggest ko sa inyo. Gusto nyo matuto ng mga bagong skill yan, dyan kayo sa Testa mag-aral. Testa, puta. Hands down, Testa talaga. Produkto ako ng Testa. Nakalusot ako sa call center dahil sa Testa, pero dami ko na munong naunang putang inang tin-training ko. Nag-ano ko, SMAO, GMAO na welding. Nag-diesel engine mechanic, gas engine mechanic. Tapos manicure, pedicure, putang anong dami kong pinasok sa Testa. Dahil sa allowance, yung iba nga, hindi ko na napagtatapos eh. Wala ko lang pakialam doon sa certificate, ang pakialam ko yung allowance eh. 60 pesos a day yung allowance dati, ngayon balita ko, 100 na to kada araw. Dumadalawang kurso ako noon, 3 oras lang yun eh. Isang kurso sa umaga, isang kurso sa hapon. Nakarami ako noon, tangina dahil sa allowance. Ayoko kasi mo construction eh. Trabaho ko ng construction worker, 250 lang bayad sa isang araw eh. Putang na, itising ko yung init. Dito na lang ako, 120 lang. Air condition pa. So, next time. Sorry about this rolling. Baba energy ko ngayon ha, pagtsagaan nyo na lang. Marami sakit ng ulo, marami rin sama ng loob. Wala. Okay, last na siguro to. Pag wala pa rin umakyat, laglag ko na muna. Hindi sana kasi ko pagka ayaw umakyat, ilalaglag ko talaga yun. I-end ko na muna yung live. Agadid, dili, banata mo. All text. Cyril. Cyril, good morning. Taga saan ka? Ay, dito po ulit. Basta kayong umakyat dati sa Pangasinan ako. Okay. Anong tanong mo? Di po pinapatanong lang po ito ng kapitbahay namin kasi lagi daw po siyang Ika lang po sana, wala yung ballpen ko. Asan na? Andito na. Okay.
Pinapatanong niya kasi kung ano daw, kung naniniwala daw kayo na ang Diyos ay babae. Kasi lagi po siyang inaakay, lagi siyang pinupuntahan sa kanila na umanib sa organization nila. Baptist po siya, kasali po siya sa amin. Lagi po siyang sinusulot. Ano po masasabi niya dun? Ano, yung Diyos daw, babae? Opo, ang Diyos daw po nila babae, si Almighty Lightning. Almighty Lightning. Yun po ang tawag nila tanong ko lang din po kung ano pong masasabi niya tungkol dun. Di sila na lang maniwala sa Diyos na babae. Kung trip nila yan, trip nila yan. Pero sa akin, taka na. Alam mo yung pagre-religio, parang titi yan. Hindi kung kani-kanino mo isasaksak yung religion mo. Tangina. Kung gusto mo, kung yan ang trip mo na lang. Huwag ka na magdamay. Tangina, Almighty Lightning. Lagi din ang lagi niyang boss, ang lagi niya kaya Almighty Sun, regular mo pang nakikita. Okay, Almighty Sun. Pera na lang pagkaganto may bagyo. Pero gusto mo Almighty Lightning, maminsan-minsan lang naman yan pag may bagyo lang yung lightning na yan eh. Anak ng patona. Ako diretso yun ako. Kung nagdududa ka, puta. Minsan paniwalaan mo yung duda mo. Sumama naman ang kapirasong common sense naman. Sumama na kapirasong common sense. Ano ba panalangin? Ama namin, sumasalangit ka. Walang ina namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, ina namin. Anak ng patola ka talaga. Yeah. Ay, nako. May mga tao talaga, kinang-ina talaga nila eh. No? Minsan, ewan ko, hindi ko maintindihan yung mga tao na yan. Nag-iimbento ng mga paniniwala, tapos maghahatak ng membro. Tapos ang dahilan lang naman nun, dahil sa pera. Dahil sa pera. Tinan mo, karamihan dyan, ang lalakas humarabas ng pera. Ang lalakas nila humarabas ng pera. Tangina. Karamihan dyan sa mga lalakas humarabas ng pera. Tinan mo, isipin mo ito yung common sense eh. Ang common sense, kung Biblia pinagbabasihan nila, ang laging paulit-ulit na sinasabi, Ama, Panginoon, Ama, Panginoon, Ama, Panginoon, Ama, Panginoon. Wala namang ina na Panginoon eh. Wala, ako tabasang ganun sa Biblia. Huwag nyo nang tigasan yung ulo nyo. Walang ina. Walang ina na Diyos na, di ba? Walang ganyan na sinasamba. Ang meron, Jerusalem sa itaas na siyang ina natin. Pero walang nakasulat na sambahin yun. Ano ba? Walang nakasulat na sambahin yun. Walang nakasulat na sambahin yun. Kaya nga, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo eh. Walang nakasulat na ina naming Jerusalem, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Walang ganun. Samahan nyo ng common sense, Pilipinas. Samahan nyo ng common sense, magbasa kayo ng Biblia ninyo. Sa mahabang panahon, puro Ama namin yung dinadalangin natin. Yung mga yan, kalilitaw-litaw lang, bago lang yan eh. Bago lang yan eh. Tingnan ninyo, pansinin ninyo. Nung bumaba si Kristo sa lupa, sige, palagay mo na, kunyari tao si Kristo. Tignan mo, ang ipinadala, lalaki. Tignan mo, mga propeta, puro lalaki. Tignan mo, kung meron mang iba, babae, isa, si Ruth. Pero other than that, meron pa ba? Ang tigas ng ulo ng mga tao na yan eh. Ang tigas ng ulo ng mga tao na yan. Tignan mo, mga leader ng mga religion all throughout time, puro lalaki. Sa Islam, si Muhammad. Sa Kristyanismo, si Kristo at saka yung tatay niya. Sa, sila Shiva. Diba? Alam mo, puro lalaki yan eh. Ano ba? Ang kulit naman itong mga putang inan to. Ang kulit ng mga lintik na yan. Ang kulit nyo. Ang kulit nyo. Sa akin, masasabi ko lang sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo kung gusto nyo ng emotional na klase ng Diyos, na kung ano man ang matripan ng Diyos mo nung araw na yon at yung gustong mag-tantrums ng Diyos mong babae, sige, bahala ka. Diyan ka na lang sa Diyos mong babaeng matantrums. Bahala ka dyan. Yun ang masasagot ko ron, sister. Diretso. All throughout time, halos lahat na kinikilala ng mga Diyos, ng mga tao, puro lalaki. Napakakonti ng mga babae. Very minimal yan. Pero ang majority, puro lalaki. Tingnan mo, tignan mo na lang sa leadership eh. Makikita mo sa leadership eh. Halos lahat ng bansa, ang mga leader, lalaki. May mga leader na babae. Nagkakaintindihan na tayo doon. Exception to the rule. Kukunti lang yun.
Pero ang majority ng mga bansa sa buong mundo, puro lalaki. Bakit naman pagdating naman sa Diyos, babae pala? Baba. Matao to. Baka laki sa buhay nyo. Yun ang masasagot ko ron, sister. Yun ang masasagot ko ron. Sasama mo na ng logic eh. Ba namin sumasalangit ka, hindi ina namin sumasalangit ka. O yun. Follow-up question. Meron naman, boss. Alimbawa, boss, kunwari, ikaw yung babae, tapos matagal na kayong magkarelasyon, tapos nag-propose sa yung partner mo. Alimbawa Pero po, hindi naman ako Diyos na babae. No. Okay, sige. Alam ko Diyos na babae ako. Ako yan, Diyos na babae. Sige. Sige, tuloy. Nag-propose. Yung reaction mo, boss, kapag halimbawa binigyan ka ng proposal ring na worth 300 pesos, tapos 8 years, 9 years, 10 years na kayo. Ang titignan ko yung kabuuan ng pagsasama. Kasi walang kwenta sa akin yung singsing na yan. Yung singsing, simbolismo lang naman yan eh. Yung singsing diretso, simbolismo lang. Ang titignan ko yung kabuuan ng pagsasama. Gusto ko bang makasama tong tao na to habang buhay? Kasi may mga tao talagang chill lang talaga, relax lang talaga sila, ang sarap nilang kasama, lagi namang may pera, nakakakain naman ng maayos, tapos kung sakali magkakaanak kayo, alam mo, responsableng klase ng lalaki at hindi babaero at hindi kaiiwan. Kung ako bigyan ng 300 pisong singsing ng ganong klase ng lalaki, okay lang ako. Okay lang ako. Hindi mayaman, okay lang. Ayos lang. Bakit? Okay Masarap lang. na buhay na kasama yun. Tahimik lang na buhay. Tahimik na buhay na hindi siya babaero, nakakagawa siya ng pera, nakakakain ng pamilya, may ipon siya, responsable siya. Pag doon ka sa ganong klase ng tao napunta, nakaputang ina mo, napakaswerte mo. Kaya, Pero sobrang yaman niya. Kaya ka nga bigyan ng 100, 200, 300, 1 milyong pisong halaga na singsing. Tapos babaero, tapos masakit sa ulo, tapos problematic, tapos ang hilig sa away, tapos irresponsable. Tapos alam mo, pag nagkaanak ka dyan, lalayasan ka lang din dyan, papangit na katawan mo pag nagkaanak ka. Yan bang gusto mo ngayon? Diretso, ikaw nang bahalang mamili. Ikaw nang bahalang mamili. Pero, yun nga yung sasabihin ko sa'yo, susumahin mo yung buong pagsasama. Kasi baka naman putang ina, buta ta, irresponsable, walang ipon, alam mong lalayasan ka lang din pag nagkaanak ka, tapos bibigyan ka pa 300 pesos na halaga ng singsing, putang ina, wag na lang din. Wag na lang din. Susumahin mo yung pagsasama. Mas importante yung pagsasama kaysa sa putang inang kapirasong singsing. Ano ka? Yung singsing, simbolismo lang yan ng pagmamahalan, pero wala sa presyo yun, pambira naman kayo. So ano, pag mas mahal yung presyo, mas mahal ka? Tangin na yan. So pag mas mura yung presyo, di ka masyadong mahal. Sa akin, walang kwenta yun eh. Hindi yun. Hindi yung sa presyo mo makikita. Makikita mo dun sa kabuuan ng pagsasama. Ang tagal yung magkasama sa loob ng 8-9 na taon. Sa tagal yung magkasama na yan, kamusta yung pagsasama? Magkaintindihan kung kamusta yung pagsasama. Yun ang importante, yung pagsasama, yung kabuuan. Doon ka ngayon magbabase kung ano ngayon ang magiging itsura ng mga susunod pang taon base sa mga naunang taon na nagdaan. Yan ang masasabi ko ron. Kuha mo yun? yeah. Okay. Follow-up question, sister. Ano naman po, tungkol naman po sa mga cheat, ang case po is about cheating. Bakit, boss, pag may mga nag-iwalay, mas emotional, mas emotional or parang yung mga niloloko ba na kumbaga hindi sila anong rason bakit parang hindi sila nakakakain, minsan nanginginig pa yung katawan, may mga iba na itatako pa sa ospital, parang sa hormones po ba yun, sa emotions po ba na dala-dala nila or talagang it's an emotional yung bang kapag nakipag-break po nanginginig yung mga katawan lalo na pag ang cause yung cheating ganun. Para ka kasing namatayan nun eh. Namatayan ka ng puso nun. Yung kasi yun eh. Para kang namatayan eh. Ganun yung pakaramdam nun. Parang meron kang kilala na itong kilala mo sa mahabang panahon, alam mo kung anong ugali. Tapos sa mahabang panahon, alam mo rin na tapat sa'yo. Tapos alam mo rin sa mahabang panahon, magkasama kayong dalawa. Tapos eventually, because of a certain situation, na naalaman mo, yung akala mo, hindi pala totoo. Yun yung nakakainis eh. Yung ganun pakaramdam eh. Yung akala mo, hindi pala totoo. Pinagkatiwala mo lahat na ipinagkatiwala mo. Pinaramdam mo lahat ng ipinaramdam mo. Todo effort ka pa para sunduin, parot parito, para ipagluto, para
dalhin sa kung saan saang magagandang lugar. Tapos pagdating sa dulo, meron palang hindi ipinagtatapat sa'yo. Eh kung pinagtapat na lang sana mas natanggap mo pa. Kaso nag-antay pang mahuli mo eh. Ganun talaga eh. Nag-antay pang mahuli mo. Minsan mapapansin mo naman sa patterns yan eh. Nakikita mo naman yung patterns pag parang iniiwas yung cellphone. Tapos nakikita mo parang tuwan-tuwa siya sa cellphone niya. Natawa ng tawa. Tapos nakikita mo may ka-chat. Tapos ayaw pakita sa'yo. Tapos alam mo na yun. Tapos tinatanong mo, sasabihin sa'yo, wala. Sabihin sa'yo, wala. Delete lang pala ng message. Tapos, eventually, paglipas ng panahon, syempre, lahat naman ng sikreto nabubunyag eh. Dumudulas din yan. O pag dulas, din na maguho ang mundo mo ngayon. Guho ang mundo mo. Paano po ba malaman? Baka oo, baka hindi. Pero may mga tao lang talagang dun lang sa konseptong hindi nakukontento eh. Ganun lang yun eh. May mga tao lang talagang hindi nakukontento. And is that a bad thing? I don't think so. Kasi pwede naman hanapin sa'yo yung kawalan ng kakontentohan niya eh. Hindi siya makontento sa'yo, hanapin din sa'yo. Kung ano yung hindi niya kontento sa'yo, tapos sinabi na sa'yo, tapos paulit-ulit na sinabi sa'yo. Pag nagkaroon ng ganun, kahit pa paano, medyo siguro, tanggap mo na yun. Diba? Pero hindi naman sinabi sa'yo kung ano diferensya eh. Tapos basta mo na lang malalaman, meron palang iba. Ulul. Diba? So ngayon, ang labas mo ngayon, pendeho. Ang labas mo ngayon, mukha kang tanga. Asa ka pa ng asa, tapos akala mo lang pala, yung inaasahan mo, tapat sa'yo, nagmukha ka lang palang gago. Ang mahirap kasi rin, pag pinaikot mo na yung buhay mo sa kanya. Doon nagkakaproblema eh, pag pinaikot mo na yung buhay mo sa kanya. Yung lahat na lang ng effort mo sa kanya papunta. Yung lahat ng oras mo sa kanya papunta. Yung lahat ng nasa puso mo para sa kanya. Yung lahat ng nasa ginagawa mo para sa kanya. Lahat na lang para sa kanya. Tapos isang araw, siya pala, hindi pala siya para sa aray. Paano ang lalaki yun? Kasi minsan, sa unang taon, 3, 5, okay siya. Pagdating ng kung kailan matagal na kayo, saka pa nagloko. Parang ang hirap, boss, no? Sa una lang pala niya pinakita yung tamang lagi mong ipapaalala at lagi mong ipapaalala na kung sakali man na meron kang kailangan, ako yung dapat magbigay nun sa'yo. Huwag mong hihingin sa iba. Kasi lagi namang ginagawa yan ng mga tao eh. Hinahanap kung kani-kanino yung mga bagay na dapat na ibibigay ng kasintahan nila. Imbis hanapin dun sa mismong tao, so nahihiya daw. Anong hiya yan? Di ka nga nahiya nung nagubad ka sa harap niya. Di ka nga nahiya nung pinakita mo lahat. Tapos ngayon, nahihiya kang hingin yung mga bagay na palagay mo, kailangan mo galing sa kasintahan mo, sa ibang mga yung kukunin. Ulol. Lagi mong papaalalahanan. Kapag may kailangan ka na kahit na ano, sa akin mo sabihin, huwag mong hanapin sa iba. Kasi masasaktan ako kapag sa iba mo hinahanap yun. Bakit? Dahil ba sakim ako? Hindi. Dahil mahal kita. Yun lang talaga yun. Ngayon, despite all the paalala, despite of all the effort, despite of all the love that you have given this person, ganon at ganon pa rin, at ganon at ganon pa rin, at ganon at ganon pa rin, then you can only do 2 things. Tanggapin mong ganyan na lang talaga yan habang buhay kasi may mga babae talagang gumagawa ng ganon. O you are welcome na humanap ng iba. Sana nga lang meron pang matino na lalaki sa lipunan kasi diretso halos wala nang ganon. Mga babae nga ngayon halos wala na rin ganon. Tinan mo, katulad sa akin. Diba? Halos wala nang ganun. Diretso lang. Yan ang masasabi ko ron. Ang hirap humanap ng makakasama sa buhay na matino na ikaw lang talaga. Napakahirap humanap yan. Bahay at mga kayaman ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa galing sa Panginoon. Madaling humanap niyan siguro sa panahon ng kabataan na ikaw lang talaga mula umpisa hanggang dulo. Pero dun sa panahon na umiidad na 20 anyos, pataas ka na, napakahirap na. Napakahirap. Kasi uso na ngayon ng palit-palitan, uso na ang kabit-kabitan. Ang daling humanap ng kapalit mo dahil lang merong cellphone at dahil lang pwedeng makipag-chat ng kahit na sino, sa kahit kanino,
Ngayon, usapang laman na lang, kantutan na lang ang importante, hindi na importante yung nararamdaman. Nakakalungkot, pero that is the reality. Kaya ngayon ang paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, alalahanin ninyong mamamatay tayong lahat. Ulitin ko, alalahanin ninyong mamamatay tayong lahat. Hindi ang pag-aasawa ang dahilan kung bakit tayo nabuhay sa mundo. At hindi ang pag-aanak ang dahilan kung bakit tayo nabuhay sa mundo. Alalahanin nyo na merong gumawa at yung gumawa ang magbibigay ng kadugtong dun sa sobrang konting buhay na meron tayo ngayon. Yun ang masasabi ko ron. Okay ka na, sister? Last na lang po. Sige. Bigyan mo ko ng tips, kuya, paano yung tamang pagpili? Yung magkakamali pero okay lang yung pagkakamali, at least maayos, kumbaga yung standard ko is tanggap ko kung may pagkakamali man ako, kung sakali at least alam ko sa sarili ko na yun yung pinili ko para sa kanya. Kumbaga bigyan mo po ako paano po ba magpumili ng tamang makakasama sa buhay. Mahihirapan ka sa pagpili kung ikaw mamimili. Mas madali, antayin mo, hingin mo galing sa Diyos. Palakas ka muna sa Diyos. Sa 6:33 ni Mateo, dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At lahat ng mga bagay na ito'y pawang idaragdag sa inyo. Palakas ka muna dun sa magbibigay ng mabait na asawa. Kasi kung ikaw mamimili, you have your own standard. At baka lumapat yan. Pero ang problema, magde-decay ang mga tao. Nabubulok ang mga tao paglipas ng panahon. At sa kabulukan, yung dating maganda, dating makinis, dating maayos na pagsasama, biglang isang araw, hindi mo alam kung anong nangyari, basta na lang nagkaroon ng iba. You're welcome to have your own standard. Ang problema mo, kung yung standard ba na minsang panahon, lapat siya doon, habang buhay pa rin kayang magiging lapat siya doon? O baka isang araw, akala mo kayo lang, meron palang iba. Tapos hindi mo alam yun. Tapos wala kang malay. Tapos ikaw lang mag-isa yung mukhang tanga. Habang siya, dalawa pala kayo, pinagsasabay niya. Nangangako sa'yo, nangangako din sa kabila. Nag-I love you sa'yo, nag-I love you din sa kabila. Nag-I miss you sa'yo, nag-I miss you din sa kabila. Tapos puro sa kabila na lang yung regalo, sa'yo lahat ng sakit ng ulo. Utang ina, utang ina. Ako diretso, hingin mo na lang sa Diyos. Tapos wag mong ipilit pag alam mong hindi lumalapat. Kasi ang mahirap dyan, pag ipinilit mo, bandang dulo, ikaw lang din masasaktan. Ikaw lang din yung magmumukhang gago. Huwag mo na lang ipilit pag hindi lumalapat. Nakikita mo wala namang effort sa'yo eh. Nakikita mo parang wala ka lang. Parang hindi nag-e-exist. Galit ka, wala siyang pakialam. Bakit? Kasi wala naman talaga sa'yo ang puso niya. Kahit anong mangyari, di mo makukuha yung puso ng ganyang klase ng tao. Kahit ano pang effort ang gawin mo, hindi mo makukuha ang puso ng ganyang klase ng tao. Ang puso ay magdaraya ng higit kesa anumang bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng mga pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso ng mga tao upang magbigay ng gantimpala sa lahat ng mga bagay na inililihim na ginagawa nila. Maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Umasa ka na lang na mayroong Diyos na magbibigay nun, na kapag pangit na ang puso ng tao na to, siya na rin ang magtatanggal nun sa'yo. Yun ang sagot ko sa'yo. Follow-up question. Yun lang muna, boss. Tatanong next time ulit para makaano. Sige. 1% Mag-iingat po kayo na lang ako palagi. mamamatay na yun. Ay, salamat. Na-appreciate yun. Panalangin na lang, Kayo sister. po. Salamat. Opo, aakyat po ulit ako sa live nyo. Basta lagi lang po kayo magla-live. Pinapanalangin ko po kayo, kuya. Salamat, sister. Na-appreciate kita sobra. Okay. Binaba ko na muna siya kasi 1% na lang yung battery ko rito. Pilipinas, may bagyo ngayon. Mag-iingat kayo ng gusto. Uulitin ko lang yung dating paalala ko sa inyo. Mas importante ang buhay kaysa sa pera. Mas importante ang buhay kaysa sa pera. Kung palagay ninyong delikado, wag na kayong lumabas. Galingan mo sa buhay, Pilipinas. Keep safe, keep dry. Tapos lagi kayo magdadasal. Mahal na mahal ko kayo.